Bakit sa rami-raming school? Bakit dito ka lumipat, Shilo? Hindi na kasi ako pwede dun sa dati kong school. What do you mean hindi ka na pwede ron? Did you commit a crime? Hindi naman. Marami kasi akong absence, kaya yun yung nagparami sa record ko. Bakit marami kang absence? If you're uncomfortable na sagutin sila, wag na. Piper naman eh. Eh di yung madaling tanong na lang. Pwede ba, pre? Sige. Shilo, what's your pet peeve? Pet peeve? Ano yung pet peeve? Sabi na hindi niya alam yung word na yun eh. Akin na 100 ko, Anders. Ba yan? Ina natalo pa nga sa pustahan. Pet peeve ko, aso. Aso ang putik. Sorry, ano ba yung pet peeve? Mas mahigpit dito, pre. Baka nga hindi pa nangangalahati yung taon, pangit na agad yung record mo dahil sa mga grades mo eh. Kahiya yun. Ang word na pet peeve, yun yung isang bagay na kinakainisan mo sa isang tao. Ha? For example, isa sa mga pet peeves ko sa mga tao, ay yung mas pinipili nilang pagtawanan yung mga nagkakamali. Or yung mga may hindi alam na word, ganon. Gaya nila. What did you say? Wow, Piper, parang di mo tinatawanan yung mga ganitong tao dati ah. Ikaw na nagsabi, dati. I was like that when we were in high school. College na tayo, uy. Never heard of the word character development, Anders? Ewan ko sa'yo. Sige, kampihan mo yung new student na yan. Tara na nga, Evie. Sorry, nag-away pa kayo ng friends mo dahil sa akin. Huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan, okay? Anyway, gets mo na ba yung word na pet peeve or do you want me to explain pa? Gets ko na. Salamat, Piper. You're welcome. Kaya ako maraming absent sa dati kong school kasi palagi kong binabantayan si mama sa ospital. Piper, it's so nice to see you again. Evie, it's been 6 years na, no? Buti nakarating ka rito sa reunion ng batch natin. Umangkad ka yata, Piper. Anders. Ngayon na lang ulit tayo na kompletong 3. Kinakataf mo kasi kami nung nag-third year college tayo eh. Dahil kasi yun kay Shilo, diba? You chose him over us. Anyway, ayoko na bumalik sa past natin. Alam niyo ba, I got cheated by this ugly guy. I was about to give him another chance pero buti na lang, ang non-negotiable ko ay cheating. Sabi ko kasi sa'yo, ako na lang Evie. Ayoko maging jowang kaibigan, stop it. Ang non-negotiable ko ay hygiene. Nakikinig ka ba, Piper? Kaya naman pala wala sa atin yung attention niya. Nandito na yung ex niya si Shilo. Ex? Sino may sabi nag-break kami? What? Kayo pa rin hanggang ngayon? Hey, mahal. Hi, love. Sorry, late ako. Nastakas ako sa traffic eh. No, sakto lang dating mo. Sakto, pre. We were just talking about non-negotiables. What's yours? Government savings bond. Bayan, pre, bobo ka pa rin talaga hanggang ngayon. No offense sa tawa namin, Shilo, pero may ganun ba? Bakit? Non-negotiable instrument naman talaga yun ah. Don't tell me, hindi nyo alam. Graduate din naman kayo ng accountancy. Di may ipababang meaning yun? Bigyan mo ako example. Girl, na kaya naman tumaga sa relasyon kasama siya. Kung ako ikaw, napagod na ako kaka-explain sa kanya ng mga bagay-bagay. Nakakatawa na may mga taong di pa rin talaga nagbabago, no? Gaya niya, no? Di pa rin kayo nagbabago and buti na lang, hindi ikaw yung girlfriend ni Shilo. What? I'll give you 2 examples of non-negotiable love. 1, cheating. Kapag nag-cheat ka, wala nang second chance. Bye-bye na. Second, my non-negotiable is katoxican. If toxic ka sa akin, I don't want to deal with you anymore. I'll cut you off. Gaya nitong dalawang to. Gets? Gets. Iniinsulto mo ba kami? This is why I decided to cut you off. You're both disrespectful and wala kayong character development. Pinipili mo pa rin siya kaysa sa amin? The moment you made me the villain just because I educated you about your attitude towards the people around you, hindi na tayo magkaibigan. Piper! And yes, I will always choose my man, my peace, and the person that I love. Kaya I don't see the point na kinakamusta at kinakausap niya pa ako. Excuse me. Excuse me. She's so annoying. Bonnie, break na kami. Ay, we? Feeling ko the more na tumatagal yung relasyon namin, the more na lumulubog ako. Sana kasi ginrupong mo yung sarili mo into two, Danica. Tsaka simula na nagkahiwalay kami ng block, naramdaman ko na. Naramdaman mo na naiiwan ka niya. Oo. E di sana binilisan mo maglakad. Buisit siya, hindi niya na pala nakikita yung halaga mo. Lagyan na kaya kita ng price tag. Hindi ka talaga marunong mag-comfort, Bonnie.
Kapag naman hindi ako nagsalita, sasabihin mo na magsalita ako na magbigay ako ng opinion. Ngayon naman na binubuka ko yung bibig ko, naiirita ka. Ang pilosopo mo kasi. Never mind. Nakaka-stress naman kasi yung ex ko eh. Mag-iisang taon na nga kami tapos ngayon pa siya nagloko. Ano gusto mo next year? Bonnie? Mababaw ba ako para magalit sa kanya kasi hindi ako yung sinakay niya sa passenger seat niya? Yung ka-blockmate niyang babae yung pinaupo niya ron. Tapos pinagbuksan niya pa ng pinto nung hinatid namin si ate girl. Hint mo yata, babe. Wow, babe na yung tawag mo sa akin. Kanina nung kasama natin yung blockmate mo, uy lang yung tawag mo sa akin na. Ano, di ka na nahihiya? Ano pinagsasabi mo dyan? Parang hangin nga lang ako kanina sa kotse. Hindi niyo man lang ako pinapansin. Tapos enjoy na enjoy ko pang kausap siya. Hindi ka naman kasi makaka-relate sa amin. Bakit mo siya pinaupo sa passenger seat mo? Ako nga na girlfriend mo, never mo pinapaupo ron. Tapos ano yung sabi niya kanina? Oh my gosh, third time ko na makasakay dito sa kotse mo. It's so comfortable. Ano yun? Babe, she's a guest. Kailangan niya maramdaman na special siya. So, hindi ako special para sa'yo. You're a different case. Kaya rin pala pinagbuksan mo siya ng pinto kanina. Ano ba, Danica? Different case din ba yung nasa lunch date tayo tapos bigla mo siyang pinaupo tapos kayo na yung nagkwentuhan? This is nonsense. You like her, Lauren. May gusto ka sa blockmate mo. Gusto ko siya. Okay na? Sira ulong Lauren. Ayun, yun yung nangyari. Alam mo kasi, Danica, minsan yung mga maliliit na bagay pa yung mas nakakasakit ng damdamin natin. Yung mga ginagawa ng mga partners natin sa ibang tao, yun pa yung gusto natin gawin nila sa atin. Pagbuksan tayo ng pinto, offeran tayo ng jacket kasi nilalamig tayo, i-update tayo sa mga bagay na ginagawa nila, kwentuhan tayo ng mga random na bagay. Alam mo, lahat yan never niyang ginawa sa akin. Lahat yan ginawa niya sa ka-blockmate niya. Alam mong ayaw kong umiiyak ka sa harap ko kasi naiiyak din ako pero pagbibigyan kita ngayon, Danica. Sige lang. Iiyak mo lang hanggang sa wala nang lumabas na luha. Ilabas mo lahat ng hinanakit mo. This will be a long process pero sinisiguro ko sa'yo, everything will be okay. Gigising ka na lang one day, hindi na masakit. Di mo na siya iniisip, di mo na siya kailangan, di mo na siya miss, hindi mo na siya mahal. Nawala ka ng pakialam sa mga bagay na konektado sa kanya. Take your time to process everything. Hindi mo kailangan mag-guilty kasi nag-break kayong dalawa. Hindi mo kailangan sisihin niya sarili mo kasi nagloko siya. No. Wala kang kasalanan, Danica, okay? Wala kang kasalanan. Anak nang lalo pa nga naiyak. Alam mo, Bonnie, ang pangit mo magseryoso. No? Lalo ko naiiyak. Just my 2 cents. Pero sa sobrang dami ko sinabi, parang deserve ko ng 500. Wait lang. Joke lang, huy. Niloko ka na nga, papaloko ka pa sa akin. Ito na lang tandaan mo. Bestie, kapag kaya mo ng sumugal, tawagan mo ako, okay? Bakit? Para makapaglaro tayo ng pusoy. Bonnie! Joke lang, joke lang. Unggoy-ungguyan na lang. Miss mo na. Ayun, dala mo. Picture namin dalawa. Ano ka ba? 3 araw pa lang lumilipas, magigising din si Stella, bro. Ang lala ng aksidente niya eh. Hindi. Ano ba to iniisip ko? Magigising din yun. Magigising din yung girlfriend ko. Hindi lang naman ako yung nag-aantay sa kanya. Diba? We're all praying for her, bro. Dalaw kami everyday. Dito lang kami. Thank you. Ba't ka ba nandito sa bahay ko, Hitch? Ano? Ano yun? Last week pagising si Stella. Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo. Hey. Iwan ko muna kayong dalawa. Thank you, tita. Kilala mo ako. EJ, ang laki na ng pinagbago mo. Ako rin. Tingnan mo. Ang haba na ng buhok ko. It's so uncomfortable. Nagtatampo nga pala ako sa'yo. You weren't there when I woke up. Kanina ko lang nalaman kay Hitch na last week ka pa pala nagising. Sorry, Stella. Nabusy kasi ako eh. It's okay. Nandito ka naman na. Kamusta pakiramdam mo? I feel light, but I can't really move my legs that much. Parang nag-a-adjust pa. Pero since nandito ka na, I'll start my therapy tomorrow. You'll be there, right? EJ? Stella, where's your promise ring? Tinanggal ko. Bakit? Masikip na? Sa bagay, 7 years na yung lumipas. May bago na bang ilalagay? May bago na bang ilalagay na sing-sing dyan sa ring finger mo?
Sorry. Di mo ako nahintay. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Ang tagal mong tulog. Was that my fault? Of course not. Pero hindi namin alam kung magigising ka pa ba. I waited and waited and waited. Pero kada araw na lumilipas, pahirap ng pahirap. Sorry, Stella. Kayo na ba? Hindi pa. Then, pwede na maging kayo. EJ, I'm breaking up with you. Alis ka na. Thank you for still coming here. Nak, may alam po ba kayo? Nagpaalam siya sa akin last year pero sabi ko wala ako sa posisyon para humindi o umoo sa sinabi niya. Tsaka nak, pagkatapos nang hindi na siya dumalaw sa'yo. Ngayon na lang ulit. Bagay ba sa akin tong new hairstyle ko? Stella, pupunta ka ba? Sa wedding ni EJ? Of course not. Hindi ako tanga para gawin yon. Tama. Insensitive rin yung ex mo, no? Yung fiancé niya yung nagpadala ng invitation. Funny, right? Weh, Kapal ng mukha. Anyway, anong plano mo? Punta ka ibang bansa? Maghahanap ka na ng bagong boylet? Wala sa isip ko yon. Gusto ko ulit sumaya and bawiin yung 7 taon na nasayang sa buhay ko. I'll just travel, live, and make the most out of it. I love it. That's the spirit, Stella.